Happy Lord's Day! Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Siya naman po si Sister Carmen. Yes, Sister Carmen. Ano po? Dinadalaw ko po siya, pinapasyalan upang magbahagi tayo ng mabuting balita kasi po meron po siyang kapansanan. Sa ngayon, dahil meron siya sakit, siyempre, kailangan niya ng pagkain pang kaluluwa. Kaya ako naman po, tsatsaga lang naman po ako. No? Ganun po talaga. Hindi lang naman siya pinapasyalan ko. Kahit yung mga ibang may karamdaman, matatanda na, kagaya kanina, may mga kapansanan din, sakit. Kailangan may palaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ano man po ang kinabibilangan nilang reliyon. Ang reliyon po maganda. Tandaan nyo, maganda ang reliyon kung ang tinuturo ng reliyon ay akma sa turo at aral ng Biblia. Ang mahirap, pupunta ka sa isang reliyon, pero yung turo naman niya, iba kaysa nakasulat sa Biblia. Ganun kailangan para maging tama ang ating reliyon, maging eksakto, kailangan kunin po natin sa Biblia yung aral niyan. Kaya tayo po ay mag-aaral ngayon ng Ebanghelyo ng Panginoon, ayon sa Biblia. Ang hawak ko pong Biblia ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalawot o abante, kailangan ingin natin ang tulong at patnubay ng ating Panginoon Diyos upang siya po ang pumatnubay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon nito sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang sa ganon makinabang kami sa iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya napaka-importante po ng aral o turo at aral ng Diyos. Kasi po, mismo ang Panginoong Yesus po, ganito ang kanyang sinasabi. Babasahin ko po Sa 1:63, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Maliwanag po, ang salita ng Diyos ay life giver, kaya napakahalaga yan. Okay? Ano pa? Meron pa tayong mababasa rito. Tingnan lang natin para ito. Sa Santiago 2:5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Maliwanag po, tayong mga tao po pala, dapat yumaman tayo. Pero, yumaman hindi sa pera. Anong sabi? Sana Panginoon. Pananampalataya. Paano yayaman ang pananampalataya natin? Yan, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Yung salita niya, yung ang magpapatibay sa atin ng ating pananampalataya. Yun ang magpapayaman sa ating pananampalataya. Hindi po pala pera. Ang mga tao gusto nila mayaman sila sa pera. Ano pa? Property.
Ano pa? Ang bagay. Ang Hmm. gamit. Yung iba, ginto. Wala. Kung makita mo, magsusot ng ginto, ang lalaki po. Kapal. Akala mo, hindi na natin sila kung yun ang kursunada nila. Pero hindi po ganun ang hinahanap. Ang sabi niya, maliwanag, maging mayaman sa pananampalataya. Kapag mayaman ka sa pananampalataya, ang sabi niya Apostol Santiago, magiging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. May kaharian kang pupuntahan. Kanino? Yung mga humihibig sa Diyos. Ngayon, paano ba yung pag-ibig? Siyempre, kukunin natin ang kahulugan niyan sa Biblia. Ito po. Meron nakalagay dito. Ito. Unang 1 chapter 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Pagsunod po pala. Yung mga mayaman sa pananampalataya, sila po'y masunurin. Sila po yung magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos na sinasabi ni Santiago. Tandaan niyo po yan. Napakahalaga po ng ating pananampalataya. Kailangan tiyakin po natin. Dito po sa pahayag 12 ay pahayag 12, anong nakalagay? Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kayo rito. At habang nakatiin ang kanilang mga kahaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa hulap. Yan. Nakasakay sa hulap. Rapture po ito eh. Yung mga masunurin sa Diyos, aangat sila sa lupa. At doon sa langit, ay doon sa papawirin, doon po nila makakasama ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, ano sabi? Ito, umakyat kayo rito. Pag sinabi mo umakyat sa kaharian ng langit, wala namang umakyat papunta sa impyerno. Wala po. Kasi yung isang kasaysayan, tignan nga natin sa Lucas. Ito. Yung mayaman at si Lazaro. Tignan natin ha. Lucas 16:19. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahaling damit at sagana pagkain araw-araw. 20. May isa rin naman pulubing nangangalang Lazaro, natagtad na sugat sa katawan at nakaiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lang ng mumong na uulog mula sa pag ng mayaman, doon nilalapitan siya ng mga aso, at dinidila ng kanyang mga sugat. 22. Namatay ang pulubi at siya dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, pareho po silang namatay, mayaman at mahirap si Lazaro. Anong nangyari? Sa 23,
At sa gitna ng kanyang pagdurusa dahil sa digdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Natanaw. Ang natanaw niya po si tahas. Hindi po natanaw sa pababa. Kaya yung sinasabi po rito sa pahayag, sa chapter 11 verse 12, "Ali kayo, umakyat kayo," sabi niya. So, ibig sabihin, ang langit po papuntang itaas. Kaya yung mga masunurin, magmamana sila. Anong mamanayin nila? Kaharian ng Diyos. Ngayon, tignan naman natin ang salita ng ating Panginoong Yesus naman. Chapter 25 ng Mateo. Anong sabi niya? Tignan po natin ang sinasabi niya. Sa 31, sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34, kahit sasabihin ng hari sa mga nasa kanan yung mga tupa, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inianda para sa inyong mula sa paglikha ng daigdig." Kita nyo? Ali na kayo. Pumasok kayo sa kahariang inianda sa inyo bago pa likahin ang daigdig. Ibig sabihin, may papasukan. Saan ang papasukan? Natural sa langit. Kaya sabi niya, ali kayo. Umakyat kayo rito. Kasi po itong nangyaring binabasa natin ito, wala na yung langit at lupa. Ang nandun po, yung kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya, pumasok na kayo. Parang ito po, bahay ito, may pintuan. Pag sinabi, pumasok ka sa pinto na yan. Yan. Anong papasukin? Kaharian ng Diyos. So, makakasama ka kayo sa kaharian ng Diyos kasi nung nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, ay naging masunurin ka. Yung masunurin po ang papasok sa langit. Pag hindi ka masunurin, kahit naman naniniwala ka sa Panginoon Diyos, pero hindi ka naman masunurin, di wala rin po yun. Ang pinag-uusapan, masunurin ka ba sa Diyos? Kapag masunurin ka, yan ang totoong may pananampalataya. Pagka wala ka, wala. Tignan pa natin sa isang talata, sabi ni Jesus. Nang siya po'y nagtuturo sa lupa, sabi niya sa 1:11, "Ako ang mabuting pastol, inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." O, kita niyo po. Sino yung papasok sa langit? Tupa. Kanino po inihalay ni Jesus ang kanyang buhay? Sa mga tupa. Ano po yung tupa? Masunurin. Tingnan natin. 12. 13. 14 na po. Sa 1:14 naman. "Ako ang mabuting pastol," sabi ni Jesus. "Kung paano kilala ko ang Ama, siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila. At inihalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa." Sino yung tupa? Yung mga masunurin. Masunurin. Kaya yan po ang isang qualification na pupunta sa langit. Masunurin. Tignan pa natin.
Juan 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ni Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ni Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kita nyo? Yung sumusunod po talaga. Yun po yung mga tupa na sinasabi ng ating Panginoong Yesus na pinagalayan niya ng kanyang buhay. Yung kamatayan po ni Jesus ay babaw ng cross sa Golgotha. Yun po ay para sa mga tupa. Hindi para sa lahat. Kasi yung mga ibang tao po, tandaan nyo dalawang uri lang po ang tao sa lupa. Kung hindi ka tupa, kambing ka. Kung hindi ka kambing, tupa ka. Yung tupa ang aakyat sa langit. Sila yung magmamana ng kaharian na inihanda pa sa kanila bago palikahin ang daigdig. Yung kambing, saan naman dadalhin? Di natural sa impyerno. Ito po yung mga hindi masunurin. Ito, tingnan natin ang sabi ng Panginoong Yesus. Mateo chapter 7, 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tahong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kita nyo po, anong sabi niya? Hindi ko mo tumatawag ka ng Panginoon, Panginoon kay Lord Jesus, pero kung hindi ka naman sumusunod, sayang lang ang pagka-reliyoso mo. Alam niyo po, sinasabi ko, ang reliyon mabuti yan. Yan ang nagko-connect sa atin sa Diyos. Ang ibig po sabihin ng reliyon ay to connect o to tie up. Yan po ang dulot ng reliyon. Kanya lang, ang nangyayari, imbis na sumunod sila sa nakasulat na nasabing may reliyon sila, gumagawa sila ng sarili nilang aral. Hindi po pwede yun. Isang doktrina lang po yung doktrina ni Jesus ang dapat paniwalaan at sampalatayanan ng sino mang taong naniniwala. Hindi yung naniniwala ka nga pero gumagawa ka naman ng sarili mong batas, hindi po pwede yun. So maliwanag po, sabi ni Jesus, yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sila ang papasok sa kanyang kaharian sa langit. Eto, maliwanag po. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Lahat ba ng reliyon tumatawag kay Jesus na Panginoon? Opo. Merong mga ibang reliyon, hindi nila kinikilala si Jesus na siya po ay Panginoon nila. Hindi, basta sila pagkakilala nila kay Jesus, tao yan, propeta yan. Pero yung pagiging Panginoon, hindi totoo yan. Hindi nila tinatanggap. Ayan paano yung tumatawag ng Panginoon kay Jesus? Talaga naman Panginoon si Jesus, pero ang problema, sumusunod ka ba? Anong sabi ni Jesus? Yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Alala niyo ba yung Ama namin? Sa Mateo 6:9, Ama namin, nasa langit ka. In verse 10, anong nakalagay doon? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Kaya ang pagsunod po dito sa lupa, ang kasunod ay pagsunod naman sa langit. Pag masunurin ka po dito sa lupa, tatandaan niyo po, makakarating ka ng langit. Kasi ang pagsunod, para nang sa langit o hanggang langit sa ibang salin ng Biblia. Kaya napakahalaga po yung totoong reliyon. Anong tamang reliyon? Sumusunod ka sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Wala po tayong iba. Ewan ko sa inyo, naturingan kayo may reliyon kung ano namang ginagawa ng inyong mga leader.
ang inyong mga tagapagturo. Wala tayong paninirang reliyon, ha? Nasa Biblia lang po ang ating batayan. Kagaya nito, gumagamit tayo nito ng poemen, hindi para manira ng reliyon. Ako lagi ko sinasabi, may reliyon kayo, okay. Yung bang doktrina ninyo, o yung aral ninyo, yung pananampalataya ninyo nasa Biblia, pag wala, itapon nyo. Kung ayaw nyo lumipat ng ibang reliyon, huwag kayong lilipat. Pero siguraduhin ninyo, yung wala sa Biblia, huwag nyo na pong sundin. Ang sundin lang po natin yung nasa Biblia. Kapag sinusunod po natin yung nasa Biblia, yan ang tamang reliyon, tamang pananampalataya. Maliwanag po, yung mga nagmamahal sa Diyos, yung tunay na umiibig sa Diyos, sila lang po ang magmamana ng karya ng langit. Kaibigan, dalawa po yan, mayroong langit, may impyerno. Kung saan man ang gusto niyo dyan, nasa inyo po yan, buhay ninyo yan. Pero kung ako po tatanungin nyo, aba gusto ko papunta tayong lahat ng langit. Ang tanong, gusto niyo ba sa langit? Yun lang po eh. Kung gusto niyo sa langit, di sumunod po tayo pare-pareho. Kung ano ang gusto ng Diyos, gawin natin kagaya ni Jesus, siya naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Ganun po pagsunod. Hanggang kamatayan, kaibigan. Si Jesus po hanggang kamatayan sa cross sa kanyang pagsunod. Pangulit, tingnan natin. Dito sa kasulatan, ito, Filipos chapter 2. Anong nakalagay dito? 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Anong sabi ni Pablo about Jesus? Naging masunurin hanggang kamatayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin na napakaliwanag. Sana po yung mga nanonood, nakikinig ng video ito, kung hindi pa po ayos sa iyong pananampalataya nila, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Tanging ikaw lang po pwede magpabago sa mga tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Carmen. Like and share. At kayong mga na-share, ni-share nyo po sa iba. Kung maaari lang po sana. At mag-subscribe na rin po kayo. Po, Barangay 102, Sonit, District 1, Tondo, Manila.